Gabi ng August 6, 2008, pauwi na si Tara Santelices ng hold-upin ang sinasakyan niyang jeep. Nang hindi niya sundin ang utos ng hold-upper, binaril siya sa ulo. Oh my God! Tara! Kamusta na si Tara? Bakit sinasabi ng mga pulis na sarado na ang kaso? Gayong naniniwala ang kanyang mga mahal sa buhay na mali ang suspect na tinukoy ng mga otoridad. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon. Sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Udah to! Yang binayan, sabi! Wag! Oh my God! Tara! Manong! Tulungan niyo kami! Dalhin niyo kami sa mas malapit na hospital! Tara! Manong, bilis! Bilis, Manong! Hindi sukat akalain ng pamilya ni Antonia Marina o Tara Santelices na ang mismong pagsapit sa ika-23 kaarawan nito ang siyang hudyat ng matinding bangungot na babago sa kanilang buhay. Hindi lang sanang gumawa nun kung makonsensya man siya. Sinira niya kasi yung future ng anak ko. Si Tara has a bright future for her. Buong araw ng August 5, 2008 at bispiras ng kanyang kaarawan, nasa bahay lang daw si Tara dahil masama ang pakiramdam nito. That night, nagpaalam naman siya sa amin magdi-dinner. Pinayagan naman sa amin dinner, sandali lang eh. Pero yung pala na late yung classmate niya, kaya mga late na rin sila nakauwi. Kasama ni Tara ng gabing iyon si Joey Mejias, batalig nitong kaibigan at kaklase mula pa pagkabata. Dahil na rin sa takot sa isyong pangseguridad, hiniling ni Joey na itago ang kanyang mukha. Mga 11, dumating ako doon. Tapos, inantay namin yung 12 kasi birthday niya. Hating gabi na magpasyang umuwi ang magkaibigan. Kadalasan ay umuwi naman daw sila ng ganitong oras ngunit walang panganib na nagbabadya. Before 1, nag-abang na kami ng jeep sa may tapat ng Santa Lucia. Kadalasan kasi pila doon eh, pero nag-abang kami. So, meron naman dumaan, walang laman na jeep, maliit, tapos plain lang yung ilaw. Tapos, tinanong namin kung Angono Highway ba to? Tapos, sabi niya, oo, Angono Highway. Sa hindi kalayuan, sumakay ang ibang pasahero. Huling sumakay ang isang lalaki umupo sa mismong tabi ni Joey. Sumakay yung mama, may konting space, sumiksik siya to my right. Medyo uneasy, pero hindi ko siya masyado pinansin. Kasi nangangamoy siya eh. Medyo amoy alcohol. Mabilis ang pangyayari. Hold up to! Biglang naglabas ang .38 caliber na baril ang lalaking katabi ni Joey. Sabi! Kayo! Bigyan mo sa akin sabi! Nabalod ng takot ang buong jeep na may 9 na pasahero. Si Tara, hindi dahil sa gamit niya, hindi dahil ayaw niya mawala yung cellphone niya, hindi dahil sa laptop. Pero si Tara lang yung tipo ng tao na hindi papayag na mangyari yung mga ganong klaseng krimen. Walang papalag sa inyo, ha? Dahil sa pagpupumiglas ni Tara,
Pinaputok ng holdupper ang hawak na baril at dali-daling kumaripas. Kaliwa sa mga unang naiulat, hindi laptop kundi ang dalawang bag lang ni Tara at Joey ang natangay ng holdupper. Oh my God! Tara! Tara, are you okay? Hindi nakuha ang gamit ng ibang pasahero. Manong! Tulungan niyo kami! Dahil niyo kami sa mas malapit na hospital! Tara! Manong, bilis! Bilis, Manong! Tara! Bilis, Manong! Pumutok yung baril, hinanap ko kung saan tumama. Pagkatingin ko nga, si Tara, lupasay na. Tinamaan sa kaliwang bahagi ng ulo si Tara. Dito sa bahaging ito ng Imelda Avenue, pinatigil ng gunman ni Tara ang jeep at agad siya nagdeklara ng hold up. Manong, tulungan niyo kami! Dali niyo kami sa Ayon kay Joey, nakuha pa umanong magpatuloy ng driver sa ruta rito bago sila ihatid sa isang klinika. Manong, para! Nagbaba pa raw ito ng mga pasahero. Bilisan niyo naman, Manong! Bilisan mo! Tumakbo yung jeep. May iba pang pasahero na pumapara. Tapos tumitigil naman siya. At para bumaba yung mga pasahero. Hanggang sa nag-U-turn kami sa may Vista Verde. Tumakbo na siya. Tapos binaba kami sa isang clinic. Kung ang ibang pasahero at driver ng jeep ay tila walang pakialam sa kalagayan ni Tara, may 3 lalaki at isang babaeng pasahero naman na naging mabuting Samaritano sa magkaibigan. Sa kasamaang palad, wala raw sapat na pasilidad ang klinikang pinuntahan, kaya napilitan silang ilipat si Tara sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng person in charge doon na wala po kaming medical legal. Sandali lang po. Ganyan. So pinahiga lang muna siya doon. After a few minutes, pinalipat kami sa pinakamalapit na ospital, yung Amang Rodriguez. Muli silang tinulungan ng ibang pasahero sa paglipat. Bandang 1:30 na ng madaling araw na makarating si Tara sa Amang Rodriguez Medical Center. Daroon na ng mga oras na yun ang ina ni Joey na siya ring sumundo sa magulang ni Tara. Oo, gulat kami. Kasi nasa gate na yung father ng barkada niya na sinusundo kami para pumunta ng A. Rodriguez. Nasa ICU siya kasi ng A. Rodriguez at saka hindi kami pinapapasok ng doktor kasi parang unstable siya at that time. Alas 8 ng umaga nang magpasya ang mga magulang ni Tara na ilipat siya sa Medical City sa Ortigas. Dito na natuklasan ng mga doktor na tumama ang bala ng baril sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo, malapit sa temporal lobe o ang bahagi ng utak na nagkokontrol sa memorya at emosyon. May naiwan din mga shrapnel sa loob ng utak nito. The slug, when it hit her, fractured into several parts. So some went to the front part of her brain, some went to the lower part of her brain, some went to the back. Just to simply to get it would entail destroying other parts of the brain. Nagpasya ang magulang ni Tara na huwag nang ituloy ang operasyon. She might give way sa operating table. Kaya kami noon, what we did, we went inside the chapel to pray. Yun lang, ask for a sign, di ba, which is the best way. Kung operahan o hindi. Hanggang na natapos na yun yung parang time limit na kailangan mag-decide na. Kaya sabi namin, siguro that's it na. Yun na yung ano sa amin ng Diyos na hindi na ipagpatuloy yung operasyon. Mas naagapan ba sana ang kalagayan niya kung agad lang siyang naisugod sa ospital? Sabi ng doktor, yun yung the best time to have her operated was the time when she was still conscious. Dumagsa ang mga nagbigay ng tulong at mga mensahe ng suporta habang nag-aagaw buhay si Tara. Papasalamat kami, maraming people we don't know. Talagang tumutulong. Meron dyan bang magsa-celebrate ng birthdays nila, imbes na igastos sa celebration, bibigay nila. People na hindi namin kakilala. Huwag lang sana sila magsawa. Iba't ibang fundraising event din ang ginawa ng mga malalapit na kaibigan ni Tara. Nakaligtas si Tara sa bingit ng kamatayan. Ngunit idineklara naman ng mga doktor na nasa comatose stage siya. Kadalasan ano yung binubulong niyo po kay Tara para mabigyan din po siya ng suporta? We love her. Don't give up.
We're always there for her. Whatever happens, hindi siya namin papabayaan. Ayun, everyday sinasabi ko sa kanya yun na hindi siya namin papabayaan kahit papaano. At least ang family namin, we're all here to help her and support her in every way. Punong-puno ng pangarap sa buhay si Tara. As a child, Tara is a very independent person. Matulungin din siya, lalo na sa mga classmates niya na nangangailangan ng tulong. She's always there for them. Nagtapos siya ng kursong AB Political Science sa Ateneo de Manila University noong taong 2007. Nang panahong mangyaring insidente ay nagsilbi siyang research officer ng non-government organization na Upland Marketing Foundation. Isa itong grupo na tumutulong sa mga mahihirap nating kababayang naninirahan sa mga bundok. Pangarap daw ni Tara na magtrabaho para sa United Nations. Gusto niyang pumasok sa UN to make a difference. Makatulong din. Danlumo ang kasama ni Tara na si Joey sa mga nangyari. Sina Joey at Tara ay pawang miyembro ng mga bandang Saffron Speedway at Scarlet Tears. Si Tara ang bass guitar player ng banda. I don't know, it's hard. I know I have to move on with my life. And I also know that I have to be strong always for her. Kasi sa ngayon, parang dito ko nga na-realize who your real friends are eh. Tsaka sino talaga yung kakapitan mo. Sa kauna-unang pagkataon ay binalikan ni Joey ang pinangyarihan ng krimen para sa case unclosed. Sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat ng naganap noong madaling araw ng August 6, 2008. Nung gabi na yon, sobrang dilim sa lugar na to. Tapos, sa stretch na to, nangyari yung pagkabaril ni Tara. Dahil parang kahapon lang kay Joey ang nangyari, siya ang nagsilbing pangunahing saksi at nagbigay testimonya sa mga pulis. Isang suspect ang lumutang batay sa paglalarawan ni Joey sa Cainta Police. Isang nagangalang Orlando Del Rosario, 29 na taong gulang. Nagkanta kami ng background check, nalaman nga namin na marami siyang pending warrant of arrest, iba't ibang kaso, carnapping, drugs, robbery. So talagang notorious siya na kriminal. Sa tulong daw ng mga informante ay natunto nila ang kinaroonan ng suspect. Mayroon mga tao na tumutulong sa atin na magte-text sa mga operatiba kung nasaan siya, kung anong location niya. Matapos ang ilang linggong pag-iimbestiga ng Cainta PNP, natsyempohan raw ni PO2 Reynanto Parto sa San Isidro Village, Antipolo City, ang tinutukoy na suspect na si Orlando. Doon ko na nakita yung mukha niya at nakasiguro ako na yun talaga yung taong hinahanap namin. Dahil may picture akong dala yung binigay ni Police Inspector ni Osea. Nakapareho kamukha nung picture na dala ko. Sino ka? Pulis ka ba? Oo, pulis ako. Dito sa Angono, Rizal, nakatira si Orlando Del Rosario. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang asawa. Ngunit kahit takot ang tiyahin nito at hininging itago ang pagkakilanlan, sinabi niyang hindi siya naniniwala na sangkot ang kanyang pamangkin sa pagkakabaril kay Tara. Imposible yung sinasabi nila siya yung tumira doon kay Tara. Dahil ang kwento sa akin nung asawa ng pamangkin ko, nasa bahay siya noong mangyari yung hold up kay Tara. Tapos sabi nga niya, tita, paano mangyayari yon samantalang
hindi naman nagbibiyahe si Olan. Giit pa niya, overkill ang nangyaring pagpaslang sa kanyang pamangkin. 18 daw ang tama eh. Tapos talagang sabi ng mga anak ko, hindi raw nila matanggap na sobrang pagkakatama ng baril sa kanan. Parang patay na siya, pinatay pa. Hindi ko masasabi na overkill yun kasi sa training namin talagang ang pagkaganyan, meron kami tinatawag na body head. Kasi the life of the police officer is already on the line. Ando na yun, bumunot na ng baril yung suspect eh. Bagamat mahirap pa sa daga, umaasa pa rin ang pamilya ni Orlando na lumabas ang katotohanan sa kanyang pagkamatay. Masakit. Nagwawalang kibo na lang kami dahil patay na nga siya, pagdasal na lang namin. Dahil sa pagkakapatay kay Orlando Del Rosario, idineklara ng Rizal PNP na sarado na ang kaso ng pagkakabaril kay Tara Santelices. Ibig sabihin na close na yung kaso, yung napatay na si Don Sara, yun din yung suspect doon sa Tara Santelices case. Pero mismo si Joey na saksi sa krimen ay hindi naniniwala na may kinalaman si Orlando sa kaso. Pagkatapos mo umasa, naggumagawa sila ng paraan para mahanap yung bumaril kay Tara. Ganun lang. Parang ganun lang. Tapos na. And to think na yung pinanggalingan nun is nabaril yung isang suspect na hindi naman talaga yung taong bumaril kay Tara. Sa cartographic sketch pa lang ay malayo di umano ang itsura ni Orlando sa ibinigay na detalye ni Joey sa pulisya. Isa rin sa lumutang na anggulo ang pagiging miyembro di umano ni Tara sa League of Filipino Students, grupong mariin ng pagkritiko sa gobyerno. Sinabi lang sa amin, sir, baka pwede nyo ring tingnan yung side na ito, but sinama namin sa report yan, but we did not concentrate on that angle. Yan ang nakakatawa eh. Paano siya maging member dahil siya is a reserve officer for the Air Force na Ateneo. Nag-RO siya for 2 years and she's an officer of the RO. Kaya paano siya naging leftist? Gayunpaman, nanindigan pa rin ng pulisya na nalutas na nila ang kaso ng pang-hold up at pagkakabaril kay Tara. Alam mo, hindi namin nga kinokontest yun. Dahil yun ang dinescribe niya at nagkataon na talagang notorious yun. At doon kami nag-concentrate at nakuha namin. So kung kami ang tatanungin ninyo, solve na yung kaso. Habang nagaganap ito, patuloy ang gastos ng pamilya sa ospital na umabot na mahigit 2 milyong piso. Patuloy namang lumalaban si Tara sa kanyang kinahinatnan. In-encourage nga namin every time na nandun kami, kaya nakausap ko siya. We love you and fight on. Kaya mo yan. Because sabi ko sa kanya, ever since you've been a fighter. Isa lang ang mensahe ng ama ni Tara sa humila ng gatilyo sa ulo ng kanyang anak. Ang konsyensya mo, siguro lilinis kung susuko ka. Bahala ng justice system sa'yo. Siyempre, kailang bayaran mo ito. Yung ginawa mo sa anak ko is, well, i-compare mo kayong dalawa, ikaw naglilibot, nag-i-enjoy. Yung anak ko kinitil mo yung future. Tara? 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 September 2008, halos 1 buwan mula sa pagkakakomatose, muling nagkamalay si Tara sa ospital. Darito po tayo ngayon sa Medical City upang alamin ang lagay ni Tara Santelices matapos po ang mahigit 8 buwan niya na pagkakaratay dito. May pag-asang pinangahawakan ng mga Santelices sa pagbuti ng lagay ni Tara. Nagulat ako dahil kakala ko yung talagang ano siya, bedridden, yung pala medyo... So, malaki na ho improvement niya tayo? Malaki na rin, yes.
You're doing great, Tara. So you're doing great. Basta, if physical therapy ka lang, konting tiis, kasi medyo, of course, nabibigla siya sa physical therapy. Lumalaban. Wala na ang tubong nakasaksak sa katawan ni Tara. Nakakita na rin ang kanang mata niya pero sa kasamang palad ay nabulag ang kaliwang mata. Ngunit hindi na magbabalik pa sa normal si Tara. Kanina may bumay siya na parang nagulat kay lahat yung alam niya may bisita. Hindi ko ba siya usually may big moment na gano'n? Wala. Bihira ho yun? Bihira din yan. Oo. Pero parang, I think she can hear talaga sa atin eh. Kasi yun na nga, nakaka-move siya. Alam niya siguro may mga tao. Okay, kasalukuyan po natin binabagtas itong Imelda Avenue. Ito po yung ruta na dinaanan ni na Tara at Joey nung gabing nangyari po yung krimen. Pati ang pinangyarihan ng krimen, malaki na rin ang pinagbago. Nang mangyari ang pang-hold up kina Tara, madilim daw ang lugar at halos walang sasakyang dumaraan. Makalipas ang ilang linggo, agad na umaksyon ng lokal na pamahalaan at agad na nilagyan ng ilaw ang dating madilim na lugar. Pero ang hindi nagbago, ang paninindigan ng Cainta Police na case closed na ang pagkakabaril kay Tara. Doon kami kumuha ng base, doon sa binibigay mismo ni Joyce na kasama ni Tara na nakakita mismo ng mga pangyayari. So kami, habang as far as we're concerned, yung kaso na po yun ay close na po. Hindi na rin bago ang kaso ni Tara dito sa Kamaynilaan. Marami pang Tara ang hindi na nasikatan pa ng araw. Alas 6 ng umaga ng Agosto 18 taong 2008 nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ruan Salvador, 29 na taong gulang sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Isa siyang call center supervisor at papasok na sana sa trabaho ng mga oras na yon. Araw mismo ng Pasko noong 2008, tumalon mula sa jeep na ino-hold up si Jean Rose Polinar, 26 na taong gulang at nooy 8 buwang buntis. Nag-agaw buhay pa si Jean Rose at naipanganak pa ang kanilang panganay. Subalit binawian din ang buhay sa Mary Johnston Hospital. Hanggang ngayon wala pa ring linaw kung sino ang salarin sa pagkamatay ni Ruan Salvador at Jean Rose Polinar. Sa talaan ng Philippine National Police mula taong 2005 hanggang 2008, tumaas ang bilang ng street crimes sa bansa. Mas pinapayo ng PNP na ibigay na lang anumang gamit na nais ng hold-upper kaysa isakripisyo ang sariling buhay. Kung nandun kayo sa sitwasyon na naiipit kayo, bigyan yung halaga ang inyong buhay kaysa dun sa mga bagay na maaari nating mapalitan. Mas makabubuti raw na kunin na lang ang mga detalyeng maaaring makatulong sa paghuli ng salarin. Maging observant tayo rito. Nang sa ganon, kapag inireport mo sa pulis, yung pulis nagkakaroon na kaagad ng idea o nagkakaroon din siya ng imahinasyon kung ano yung sinasabi mong tao, kung ito ba'y mahaba buhok, kalbo ba to, o medyo singkit ang mata, o medyo bilugan ba mukha nito. So parang ganon. Isang panibagong batas raw ang kailangan para mapigilan ang paglaganap ng krimen sa kalye, ayon kay Chinto Irigo. Siya ang nagsusulong ng petisyon na ito sa pamamagitan ng internet. Ito ang gusto naming mangyari sa petisyon namin, na magkaroon sana ng batas na itong mga miyembro na ito ng transport sector ay magkaroon ng responsibilidad sa kanilang mga pasahero, lalo na sa jeepney transport. Ngunit pagkatapos ng pagkipaglaban ng halos 1 taon, binawian si Tara ng buhay noong Lunes, July 27. Tanging alaala na lang ni Tara ang iniwan niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Thank you for giving me the laughter, giving me, sharing with me, or singing with me. Mas matalim na pangil sa batas at tapat na pagpatupad ang kailangan upang tuluyang mapigilan ang mga ganitong krimen. Higit sa lahat, importanteng lahat ng oras ay maging alerto
at pagmatsyag sa mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.